Matapos ang napakatinding mabilisang pagpatay ni Nobunaga sa assassin ng Hailey, ay ngayon na i-review na natin ang chapter 394 o ang episode 55 ng ating Dark Continent series. Ay sa wakas, masasaksiyan na natin ang sumunod na eksena matapos ang biglaang pagkawala ng corporal sa isang silid at ang gagawin ni Hendrik at Wang sa misteryosong matandang to. At malalaman din natin dito mga kaibigan ang tungkol sa Hailey at marami pang iba. Kaya na may this is Mr. McKen at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay hypothesis. At sa pagpapatuloy sa nakaraang chapter, may kita ang matanda na nagsasalita ngayon na sabing okay lang naman sa kanya na siya ang lalapit dito kina Hendrik. Pero kailangan niya raw kasing gamitin ang bathroom kasi naiihi na raw siya. Nasabi naman ni Hendrik na umihi ka na lang sa pantalon mo. At hindi ako nagbibiro. Sagot naman ng matanda na maawa naman po kayo sa akin kasi di nyo alam kung ano ang mangyayari. Matapos yan ay inatake naman ni Hendrik ng kutsilyo ang matanda at tinamaan ito sa kanyang hita. Napasigaw naman ng husto ang matanda na sabing ansakit. Grabe naman po kayo. Wala naman akong ginawang mali. Sagot naman ni Hendrik na wala akong nakikitang dugo. Nasaan ang totoo mong katawan? Ipapakita ko sa iyo ngayon kung ano talaga ang mangyayari kung masasaksak ang isang tao. Kung kaya't sumagot naman ang matanda na isa raw kasi siyang insurance scammer noon. Na the more nasisigaw raw siya at magpagulong-gulong ay the more naiisipin daw ng mga tao na seryoso raw talaga ang kanyang sugat na natamo. Na nasanay na raw siyang magpigil. Kasi napakahirap daw ng mundo na kanyang tinitirhan noon. Sagot naman ni Hendrik na wala raw siyang pake. Nasaan na raw ang corporal at nasaan na ang tunay nitong katawan. Di naman sumagot ang matanda at maya-maya pa unti-unti na lamang itong naglaho mga kaibigan sa kanilang harapan. Isang pangyaring ikinagulat naman ng mga tauhan ni Hendrik na sabi pa nila na may kapangyarihan daw ang matanda parehas daw sa kapangyarihan ni Hendrik. Kaya may kinausap na ni Wang si Hendrik na sabing hindi raw nila pwedeng ipaubaya sa Hailey ang Phantom Troop kasi dahil sa nakita na raw ni Hendrik si Hisoka ay dapat na ididil daw nila ang lahat ng kanilang problema in order daw. Una ay dapat natulungan daw nila ang Phantom Troop na magwala sa hideout ng Hailey. In which matapos masabi yan ni Wang ay tumahimik na lang dito si Hendrik. Maya-maya pa pumasok naman itong tauhan ni Hendrik sa room na sabing kukunin raw niya ang kutsilyo na binato ni Hendrik kanina sa matanda. Pero sinabihan siya rito ni Hendrik na wag daw pumasok. Subalit pumasok pa rin ang lalaki mga kaibigan kaya bigla na lang itong naglaho. Nasabi naman ng mga kasamahan nito na nawala si Tasi. Nang napansin ito ni Hendrik ay sabi niya na wikang sabi ko na nga ba na posibleng ang may gawa raw nito ay ang taong nagkidnap din daw sa mga tauhan nila. Na ang room na ito ay sarong trap para matransport ka raw sa isa pang room. Nasabi naman ni Wang na may taong nag-set daw ng trap na ito pero ibang tao raw ito kasi napatay na raw ni Nobunaga ang Hailey assassin na pumatay raw sa kanilang mga tauhan. Tanong naman ni Hendrik na totoo ba yan? Sagot naman ni Wang na ang tatlo sa Phantom Troop ay naiwan daw sa kanilang office at iniwan daw ng mga to ang ulo at ang kalahating katawan ng Hailey assassin dun sa kanilang office. Kasi idea raw ng Phantom Troop na durugin talaga ang Hailey. Nasabi naman ni Hendrik na ganun ba? Kaya tugon naman ni Wang na itong trap sa room na ito ay papaubayan na lang daw nila sa Phantom Troop. Kaya napasabi na lang si Hendrik na sa kanyang isipan ay susundin na lang daw muna niya ang kanyang sariling lead mga kaibigan para hanapin ang hideout ng Hailey. Matapos dyan ay may kita naman si Tasi mga kaibigan na na-transport sa ibang room na sabi nito na pumasok lang ako kanina sa room pero bakit nasa harapan na naman ako ng isang pinto. Maya-maya pa bigla namang sinaksak ang leeg ni Tasi na ikinabigla nito sabay itinabi na siya nitong sumaksak mga kaibigan which is ang lalaking nakaharap noon ni Zakor mga kaibigan na miyembro din ng Hailey. So we can assume na patay na rin pala ang corporal mga kaibigan. And what's interesting ay in a way ay parang totoo ang rumor na ang nginingitian ni Wang ay namamatay talaga. Kasi nginitian ni Wang itong corporal noon. So posible na isa ito sa ability ni Wang na kung ngingitian niya ang isang tao ay mamamatay ito mga kaibigan whether mula sa ibang tao o mula sa kanya mismo. Kung kaya't kung yan talaga ang kanyang ability ay posible na may napakalaki rin itong kapalit. At masasabi natin yan mga kaibigan na possible na ability yan ni Wang kasi out of nowhere ay ngumiti lang siya noon mga kaibigan. Even though palaging nakasimangot siya at ang ngiti pa nito sa part na ito mga kaibigan ay napaka-bizarre at weird na tignan. Anyways, so matapos ang pagkamatay ni Tasi mga kaibigan ay tumaas naman ang level ng pumatay na nasa level 21 na siya at kinongrats naman siya ng kanyang mga kasamahan sabay inabot na ni Matvir ang baso na may tubig para mag water divination na itong sumaksak. Nasabi nitong lalaki na sana ay maging emitter daw siya na matapos ang water divination ay nainis naman siya kasi conjurer pala siya. Nasabi naman ni Gelato na halos lahat daw ng mga kaliwete ay mga conjurer daw. Matapos niyan ay iniligpit naman itong lalaki na nagngangalang Terebellum ang katawan ni Tasi. At si Terebellum mga kaibigan ay isang emitter na transporter / hitman na nasa level 21 na. Nasabi niya rito na Mont ito na ang huling biktima. Na ang room daw na ito ay kinonect na daw ni Volcontier sa isang disposing plant na room. Nasagot naman itong si Mont Blanc na isang conjurer, cleaner / feed manufacturing at nasa level 3 pa lang na wikang
okay. Humingi naman ng tulong si Mont dito sa babaeng nagngangalang Chiffon Toto na isang tailor at may alam din mga kaibigan sa arts and crafts. Ngumiti naman dito si Cerebellum na wikang magiging level 21 na tayo, na malapit na raw ang time na magle-level up na raw si Mont Blanc. Nasabi naman nila na okay. Sabay makikita na i-chop na nila ngayon ang katawan ni Tassie mga kaibigan habang umalis na dyan si Cerebellum. Matapos niyan ay maririnig naman ang nagsasalita na wikang hindi na raw nila nakokontak ang butler nila na agent doon sa VVIP area na naka-assign kay Cherednik, na baka ay namalayan na raw ni Cherednik na may agent pala silang iniwan doon. So posible mga kaibigan na ang minamap na katawan noon ng mga guards ni Cherednik ay ang katawan ng agent nitong sina Morena. Nasabi pa nitong mga underlings ni Morena na akala nila ay matatagalan pa raw bago madiscover nila itong kanilang hideout ngayon. Na ayon naman daw sa report ng kanilang kasamahan na si Gatume na parang wala na raw talaga silang time. Nasabi pa nitong isa na kung ganun ay kukuha raw sila ng isa pang tauhan ni Cherednik at gagawin nila itong isa sa kanila. Na sabi naman ni Matt Veer na isang transmuter na temp staffing at mediator na nasa level 21 na mas prefer daw niya magtrabaho sa mga organs. Sabi naman nitong si Sodom na siya na lang daw ang maghahanap sa isa sa mga kasamahan ni Cherednik at gawin itong kakampi. Si Sodom mga kaibigan ay isang doktor na hitman in which ay ayon naman kay Morena na considering daw sa personalidad ni Cherednik ay sa tingin niya ay siya lang daw talaga ang i-deal o ita-target ni Cherednik na one-on-one kasi isa raw siyang traitor. Pero dahil daw sa may nangyayaring succession battle ngayon ay di raw niya mapipredict kung ano raw ang gagawin ng Prinsipe Cherednik sa kanya. Na gusto raw sana niyang mag-infect ng isang tao na mula kay Cherednik gamit ang kanyang contagion na ability para matrack daw niya ang movement si Cherednik. Kaya sinabihan naman ni Morena sila na kung may mahanap raw silang sundalo ay dalhin daw nila ito dito sa kanilang hideout at di pa raw nila pwedeng gamitin ang room 3101. Kaya dapat ay papasok daw sila mula sa door C. Sagot naman ni Orage na isang enhancer na waste disposal contractor na nasa level 21 na masama raw kung madidiscover sila rito ng isa sa mga tauhan ng Prinsipe Benjamin na pwede pa raw niyang paalisin ang mga sundalo ni Benjamin kung papalapit na ito sa kanila. Nasagot naman ni Yukotane, isang conjure na corrupt lawyer na nasa level 27 na wikang hindi raw yan pwede. Kung kaya't inutusan naman ni Morena si Notre at Softly na bumalik raw sila sa room 3131 para malaman daw nila kung ano raw ang nangyayari sa room 3101. Si Notre mga kaibigan ay isang conjure na plumber na nasa level 24 habang si Softly naman ay isang transmuter na hacker at nasa level 28 na. Natanong naman rito ni Softly na paano ba raw sila makakabalik sa room 3131. Sagot naman ni Notre, nakakabalik lang natin dito sa hideout mula sa room 3131 at dumaan daw sila sa disposal room aka laundry room na kung saan nasan sina Mont Blanc. So ang kanilang kailangan lang gawin dito ay ang reverse na dadaanan nila ang laundry room to the processing area at lalabas doon sila sa living room na pinto. Natanong naman ni Softly na ulitin mo nga kung anong mga sinabi mo. Nasabi naman ni Notre na bakit di mo nakukuha ang mga sinasabi ko ng kahit isang beses lang, na kailangan mo pang uulit-ulitin ko sa iyo ang mga impormasyon na yan daw talaga magiging dahilan na mamamatay ito. Nasagot naman ni Softly na kung ganun ay sasama na lang daw siya dito kay Notre. Nasabi naman dito ni Notre na ano kaya ang gagawin ni Softly kung wala raw siya sa kanyang tabi. Matapos niyan ay sinabihan naman ni Morena si Dogman na isang enhancer na pro wrestler na nasa level 36 na wikang ikaw ang pinaka may importanteng role dito. Kailangan kong mahanap mo ang hinahanap ko. Nasabi naman ni Dogman na okay pero kailangan niya parang mag-level up. Nasabi naman ni Morena na tama ka. Sige, pumunta ka muna sa processing room at i-priority mo ang sarili mo para umabot ka sa level 50. Matapos ang eksenang yan ay dito naman sa camera na ginawang pusa noon ni Hindrig ay nilapitan naman ngayon ito ni Hindrig mga kaibigan at itinransform ulit sa isang camera para makita kung ano ang na-record nito. Maya-maya pa habang tinitingnan ni Hindrig ang recorded videos ay sumunod naman na eksena ay pinasok naman dito ng isang grupo ng mga sundalo ang isang room na sabi nila na wala raw sila rito pero may nahanap raw silang katawan ng CHAR member. Nasabi naman itong isang sundalo na ngayon na pinilit raw nila kasing pumasok dito at may mga bangkay ay ang dapat daw nilang gawin ay ang kontakin na lang daw ang forensics at Central Police Department at sabihan na lang daw sila na sinubukan daw sana nilang pigilan ang conflict na nangyayari. So balit bigla lang daw silang pinaulanan ng barel ng isang miyembro ng Hailey na tumakas at sinundan daw nila ito dito sa room na ito kaya napunta raw sila dito. Nasabi naman itong isa na di raw kasi nag-submit ang mga Hailey ng list ng mga miyembro nito kaya ang mga miyembro nito ngayon ay tinuturing na raw civilians. Nasabi naman itong isa na ang room na to na pinasok nila ay nakaregister daw kasi bilang office ng Hailey. So until na hindi pa raw na-identify ang suspect na pumatay sa mga taong to ay tuturing raw ito ng mga pulis na kagagawan talaga ng mafia. Pero ang problema raw kasi ay kung ang mga itinuturing na civilian which is ang mga miyembro lang naman ng Hailey ay matatagpo ang patay ng isang officer ay posibleng itatrato ito ng mga pulis na kagagawan talaga ito ng mafia mga kaibigan na pumatay ang mafia ng mga civilian instead na ililabel nila ito na isang act of rebellion lamang. Kaya
Kaya kung mangyari man yan ay siguradong may mangyayari din daw ang gulo. Magagalit daw ng husto ang mafia dyan. Kaya kailangan daw nilang mahuli ang leader ng Hailey sa lalong madaling panahon, which is si Morena Prudo. At mas prefer daw nila na isusuko nila si Hailey sa pulis nang di iniistorbo ang Fort Prince Cherinik. Kaya hihingi raw sila ng tulong sa CEO at Char sa pag-search sa buong Tier 3. At para maiwasan daw nila ang pagkuha sa atensyon ng mga Royal Army at mga pulis, ay dapat na magdala raw sila ng mga maliliit lamang na firearms during sa inspection na kanilang gagawin. Maya-maya pa ay nagsalita naman dito ang isa na sabing kung isa o marami pang miyembro ng Hailey ay nakagamit ng NEN, eh di ba mas mabuti kung magka-come up daw muna sila ng plano para i-counter ito? Sagot naman ng corporal na NEN, ano yan? Sabi naman nitong isa na isang special po yan na kapangyarihan na nagtitrending ngayon sa Tier 1. Isang malaking banta nga raw ito na related daw ito sa kung bakit di raw kagad nag-respond ang Prinsipe Chered despite sa emergency na nangyayari ngayon, na kailangan daw nilang ikonsidera sa kung paano raw nila i-handle ang sitwasyon wherein ang mga normal daw na weapon ay hindi raw nagiging effective sa mga non-users na yan. Kaya tanong naman ng corporal na sabing second class private Ottosin, sino nagbigay sa'yo ng report na yan? Nasagot naman nito na ang associate daw na si Borgsen at mula raw ito sa Royal Quarters Security Detail. Nasabi naman ng corporal na ang first class private na si Borgsen, well, sa tingin daw niya ay ire-request na lang daw niya na ilipat na lang si Borgsen sa Tier 3 bilang advisor. Nadagdag pa nito na para naman daw sa second class private na si Ottosin ay wag daw tawagin nito ang pangalan ng Prinsipe Cherednik na Chered lang, dahil kung hindi ay tatanggalin daw niya ang mga mata nito. Sabi pa nitong sundalong lalaki, which is corporal mga kaibigan, na igugugol daw dapat ni Ottosin ang buhay nito sa pagtatrabaho bilang kanyang frontman at wala raw siyang pake sa mga NEN na yan. Pero itong si Ottosin daw talaga ang makakatanggap sa mga atake ng mga kalaban na mga NEN users. Na nakuha ba raw ito ni Ottosin? Nasagot naman ni Ottosin na opo. Sabi naman itong isa sa mga kasamahan ni Ottosin ng wikang, tarantado ka talaga, bakit mo dinamay si Borgsen dito? Nasagot naman ni Ottosin na kailangan daw kasi nila ng intel, kasi obvious naman daw sa kung bakit ginamit daw ni Morena ang moment na ito para isagawa ang kanyang plano, na sa tingin ba raw nito na maghahamon si Morena sa Fort Prince na walang plano. Nasagot naman itong babae na hindi raw niya alam kasi nakakita na raw siya ng isang bobo na walang plano pero pinipilit pa rin pinapagalit ang corporal. Nasabi naman ni Ottosin na at least ang kanyang ginawa ay nagresulta daw sa pagre-reassign ni Borgsen dito. Maya-maya pa sinigawan naman ng corporal si Ottosin na wikang, kung di ka talaga tatahimik dyan ay babarilin talaga kita. Nasagot naman ni Ottosin na ay sir, na matapos ang sagot na yan ay ikinagalit naman ito ng husto ng corporal. Habang dito naman sa mga kasamahan ni Ottosin ay wika nila na parang nanonood daw sila ngayon ng famous shouting match ng mga royal military. Nasabi naman nitong isa na wag mong gawing biro yan. Sabi naman nitong isa na totoo naman daw talaga. Paliwanag naman nitong isa na ang katawan daw na nakita nila kanina ay ilang araw na rong patay na matagal na raw itong namatay bago pa ang kanilang ginawang second search. So that means na di pa raw talaga nahanap ng authorities ang katawan, or rather baka ay nagpapanggap lang ang mga to na di pa nila ito nahahanap. Nasabi naman itong isa na well, pagdating naman sa mafia cases ay ginagawa raw ng mga military at pulis sa sekreto ang mga case na yan, as long as hindi raw involve ang mga civilian dito. Pero sa nangyari raw unang search ay posibleng di raw nila kinukonsidera na ang ugat o dahilan ng mga pagpatay na ito ay dahil sa mafia problems. Na sa tingin din niya na ang mga sinasabing pagsa-search sa office ng Hailey ay isa lang daw verbal confirmation. Nasabi naman nitong isa na alam na raw yan ng mga pulis, kasi ang ginagawa lang daw ng mga investigator tuwing nagse-search ang mga to ay iibahin lang daw nila ang details, na ipapantay daw nila ng bahagya ang time of death ng kanilang natagpuang bangkay sa mga oras ng kanilang pag-i-inspect para hindi magmukhang halata mga kaibigan na hinahayaan lang pala nila ang mga case na ganito. Na kung may mga gawaing to ang mga pulis ay paano naman daw ang Hunters Association, na kung makikialam na raw ang Hunters Association sa forensics ay mag-iiba raw talaga ang sitwasyon, kasi magpapabulgar daw ito sa pangingialam ng investigators sa mga nangyayari, na iniiba nila ang time of death mga kaibigan. Na paano kung dahil din daw dyan ay mawawalan na raw ng tiwala ang Hunters Association pagdating sa investigasyong sinasagawa ng Kakin, which is magre-resulta daw sa posibleng pagsagawa ng Hunters Association ng sarili nilang investigasyon. Nasabi pa nitong isa na ang Hunters Association ay supposedly nagpo-provide daw ng security sa mga prinsipe at suporta sa Central, na ang conflict ba raw sa mafia ay magpapatrigger ba raw sa pag-iimbestiga talaga ng Hunters Association, na sila na lang ang mag-take over kasi wala na silang tiwala sa investigative ability ng mga pulis. Nasabi pa niya na ang pagiging bodyguard pa raw ng ilan pa mga hunter sa prinsipe ay problema rin daw, kasi posibleng di raw alam ng mga hunter na naging guards na ang kanilang mission sa pag-guard sa mga prinsipe ay kasali pala sa isang ritual na sinasagawa ng Kakin, na kung sakali malaman daw ng mga hunter ang koneksyon daw sa dugo ng royals at mafia ay marahil pahihigpitin pa raw ng mga to ang seguridad nila pagdating sa kanilang prinsipe na kanilang binabantayan, na ibig sabihin nito ay ikukonsidera
nila ang pag-i-eliminate tuloy sa mga mafia. Nasabi pa ng isa na nako, dito pang sabi nitong isa na sa ganoong klase ay ang interest naman daw sa pag-i-eliminate sa mafia ay magpapa-align pa raw talaga sa kagustuhan din ng Independent Ministry of Justice. Natugon naman ng lalaki na ganun na nga. Ang pag-i-eliminate sa mafia ay mas prefer pa nga raw at convenient pa sa First Prince, sa military, sa ministry at Hunters Association. At once na ang rumor patungkol sa pag-i-eliminate sa mafia ay kakalat naman daw ay magkakaroon daw talaga ito ng isang all-out war between sa government at mafia. Kasi malinaw raw na gusto raw talaga ng Hailey na walain talaga ang balanse. The fact na winala raw pala o pinatay mga kaibigan ng Hailey ang dati nito mga miyembro at ang mga bagong miyembro nito ay hindi nilist bilang mga miyembro ng mafia at na-label tuloy ito ng mga sibilyan na dahil sa mga ginawang yan ng Hailey ay nagpapatunay daw talaga na ang kanilang plano ay walain talaga ang balanse. Kaya gaya na lang daw sa sinabi ng corporal kanina na kung may mangyari raw isang sitwasyon na kung sana yung mga pulis ay magkukonsidera sa pagpatay ng mga sibilyan na kagagawan ng mafia ay magiging hudyat na raw talaga ito sa paparating na katapusan. Nasabi pa niya na interesting daw pakinggan ng giyera pero sa tingin niya ang giyerang mangyayari ay parang riot daw. Nasabi naman itong isa na kung sakali magsanib pwersa naman daw ang mga mafia at mga citizens sa tier 4 and 5 ay masabi niyang ma-outnumbered naman daw talaga sila. Maya pa sinabihan naman ni Ottosin ng corporal na si Corporal Gipper ang pangalan. Nasabing may tanong po ako sa inyo. Bakit niyo po ako sinusumbatan? When in fact na ang kanyang mga kasamahan sa likod ay napakalakas daw ng mga boses. Nasagot naman ng Corporal Gipper na hindi kasi sila ulo na kagaya mo. At bukod pa riyan ay ang pinag-uusapan daw ng mga to ay nagre-reflect naman daw sa kanyang opinion. At yan ay yung huliin si Morena Prudo as soon as possible. Nasabi naman itong isa na pero sir may point po si Ottosin. Nagtaka naman itong corporal kaya sabi naman ni Ottosin dito sa babae na si Momoli na wikang Momoli pwede pa kitang halikan. Sagot naman ni Momoli na mamatay ka. Sabay dagdag pa nitong sabi na ang rebellion daw na ginawa ni Morena at ang kakulangan daw sa response ni Cherednik ay weird daw talaga mga kaibigan at knowing din na sa attitude pa nga ni Prinsipe Cherednik ay matagal na raw sana nitong pinapabilis ang pagpatay kay Morena kasi isa itong traidor. Kaya sa tingin niya na hindi raw yan ginawa ng prinsipe dahil ang prinsipe ay nakahanap na raw ng bagong laruan. Nasagot naman ng corporal na nagre-refer ba kayo sa nangyari noon sa prinsipe during sa gun disassembly o reassembly na nangyari sa prinsipe nung 7th grade pa raw ito? Kasi may narinig din daw siyang rumors patungkol doon na grabe raw ang pag-ensayo noon ni Cherednik sa room nito na walang kain at tulog daw talaga mga kaibigan para siya ang mas mabilis sa pag-disassembly at pag-reassembly ng isang baril hanggang sa na-broke daw talaga ni Cherednik ang record sa kanilang academy noon. Kaya sabi naman ni Otto Sinawikang naalala ko pa yon at saka dininay pa nga raw ng taong yun which is si Cherednik mga kaibigan na naglalaro lang daw siya na hindi siya nagtitraining ng sobrang sobra. Nasabi naman ng Corporal Gibby na hoy huwag mong i-address ang prinsipe na ganyan lang. Sabi naman itong isa na one day nga ay may isang siraulo raw na nakipag-argue kay Cherednik during sa drill na ginagawa nila dahil na binaril daw tuloy ni Cherednik ang binti dito after ng kanilang ceremony. Sabay sinabihan daw ni Cherednik ang tao na pwede ka lang magsalita sa akin kung nabit mo na ang record ko. Nasabi naman itong isa na so gumanti raw pala sa Cherednik gamit ang baril hindi ang mga salita. Sabi naman ni Ottosin na ang sinabi raw kasi ng lalaking yun ay kung magaling-galingan daw itong si Cherednik dahil sa prinsipe lang ito ay dapat napatutunayan daw ito ni Cherednik sa kanyang mga skills. Nasabi naman ni Ottosin na di ba napakasolid daw ng argumentong yon na sino ba naman daw ang nasa matinong pag-iisip na barilin na lang ang lalaki na nagsalita noon na napaka-insecure naman daw ni Chered. Sabi nitong si Ottosin. Sabi naman ni Momoli na well hindi mo pwedeng ma-apply ang logic sa harap ng prinsipe. Na ayon kay Momoli na si Ottosin lang daw siguro ang nakakasumbat kay Prinsipe Cherednik nang di nababaril. Kaya sabi naman ng corporal na ibig niyo bang sabihin na hindi pa personally kumikilos ang Prinsipe Cherednik para magigante kay Morena dahil nasa gitna pa ito ng NEN training? Nasagot naman nitong isa na opo, yan daw ang posibleng nangyayari ngayon. Pero maghintay lang daw muna sila kay Borgsen para makumpirma raw nila ang facts. Pero at this point ay it is safe to say na may NEN powers din daw si Morena. Pero pang sabi nitong isa na dapat din daw na hihingi sila ng iba't ibang request for redeployment. Nasabi naman ng isa na oo para makapag-prepare daw sila sa worst case scenario. Tanong naman ng corporal na bakit anong meron na paliwanag naman ng isa na kung may mangyayaring plano sa pag-i-eliminate sa mga mafia ay sisiguraduhin daw ng government na gawin itong sikreto talaga. Na di raw nila sasabihan pati nga mga sundalo kung kailan at saan isasagawa ang plano. At kung isasagawa na raw ang planong pag-ubos sa mafia ay gagawa raw talaga ng excuse ang government o ang mga sundalo na isasarado raw ang staircase na nasa between tier 3 and 2 na ang access ay ibibigay lamang daw sa army. Na kung mangyari raw iyan na raw ang hudyat sa gagawing pagkilos ng nasa taas. Paliwanag pa ng isa na sa kanila ring perspective ay masasabi niya na as soon as i-deny na raw ang kanilang request ng redeployment ay malalaman na raw nila na in motion na raw ang planong pag-ubos sa mafia which will result sa all-out war talaga. Matapos nang masabi ang
ng lahat ng yan ay sabi naman dito ng corporal na nakakainis talagang sabihin ito, pero ang tatalino nyo talaga, na dapat ay dahil sa talinong yan ay nasa tabi na raw sila ngayon ng prinsipe o mga miyembro na raw ng Royal Army talaga, na bakit nandito raw silang lahat dito sa baba. Nasagot naman nila na masyado raw kasing hassle doon, kaya sabi naman ng corporal na mga batugan lang daw talaga mga squad na to, na siya na lang daw ang magsagawa ng transfer request o request for redeployment para makapunta siya sa itaas. Matapos sasabihan ng corporal ay sabi naman sa isipan ni Momoli na batugan, kung naging kaibigan ko lang siya ay mananatili sana ako sa kanyang tabi. Sabi naman nitong isa na wala na raw silang magagawa pa, ipinanganak raw talaga si Cherednik na ganun na lang, na ang pagiging prinsipe ay nature na raw nito, na wala na raw silang magagawa dyan. Ayun naman nitong isa na depende na raw kay Cherednik kung ayos lang daw sa kanya ang mga nangyayari ngayon. At dito naman sa isa mga kaibigan ay sabi niya na ang current situation ngayon ay ang mas ikabubuti raw talaga, at hindi raw sila mga regular lang na mga kaibigan ng Fort Prince, pero ang kanilang status at sitwasyon ay nag-iba na raw. Nasabi naman ni Ottosin na bakit ang kanilang pagkakaibigan ay mas lumalayo habang papalapit na raw sila kay Cherednik, kaya mananatili lang daw siya rito sa baba upang makasigaw siya ng husto talaga mga kaibigan. Nasabi nilang lahat na wikang Cherry. Ito ba talaga ang gusto mo? So ina-address nila ang pangalan ni Cherednik mga kaibigan na Cherry lamang, kasi mga kaibigan nga pala sila ni Cherednik. Matapos ang eksenang yan ay sa isang silid maririnig naman ang babae nagsasalita na ang Prinsipe Cherednik ay kasalukuyan na raw tinuturuan ng Nen ng kanyang personal bodyguard na si Theta. Nasagot naman ng isa na alam ko na nga ba eh. Sabi naman itong unang nagsalita na papanatiliin daw muna nila ito bilang isang top secret, na kung may magpapakalat daw ng impormasyon na to ay i-demote daw talaga. Tanong naman ni Ottosin na ano ba raw talaga ang Nen na yan? Nasagot naman itong isa na di niya raw alam, basta sekreto raw talaga yan, na nagkaroon nga raw sana siya noon ng matinding conversation patungkol sa Nen, pero sayang raw ay di na raw natuloy kasi pinapunta na raw siya dito. Tanong naman ni Ottosin na Bork, galit ka ba? Sagot naman ni Borksin na oo, di ba obvious naman. So dumating na si Borksin dito mga kaibigan sa tier 3. Nasabi naman ni Borksin kay Ottosin na grabe ka naman, napaka-backstabber mo. Di ba nagbabala na ako sa'yo? Hindi talaga ako makapaniwalang sinabihan mo si Gipper tungkol sa impormasyon na yon. Nasabi naman ni Ottosin na ayos lang daw yun kasi kailangan naman daw nila ng intel, na naging dahilan nga raw ito sa kung bakit nagtagumpay silang mapababa itong si Borksin dito. Sagot naman dito ni Borksin na sa tingin mo ba na di ka tatry do rin ni Gipper? Na ngayon na nasa taas na role si Gipper, sa tingin niya ay baka nang propose na raw ito ngayon na i-restrict na ang pakipag-communicate sa lower tiers para di na raw mag-leak ang mga impormasyon, at siya raw talaga ang posibleng gagawing example dyan. Nasabi naman itong isa na tama ka, pero still may 5% lang daw na chance na papakinggan daw talaga ni Gipper ang kanyang konsensya at tignan ang bigger picture at manatili sa pakipag-contact sa kanila. Nasabi naman ni Borksin na still parehas lang naman daw, na ngayon na wala na raw siya sa itaas wala raw talaga makukuha ang impormasyon si Gipper kay Theta. Nasabi naman itong isa kay Borksin na alam namin na magkaibigan kayo ni Theta, pero sapat na ba raw yan para sabihin talaga ni Theta sa kanya ang top secret na mga bagay? Nasagot naman ni Borksin na maaaring di siya sasabihin ito tungkol sa Nen, pero may nagpakuha raw kasi sa kanyang atensyon noon, na nung nalaman daw ng prinsipe ang tungkol sa Nen, si Theta at itong si Salkov ay nagsimula raw kumilos sa napaka-weird na paraan. Nasabi pa ni Borksin na minsan ang kinakailangan daw kasi para makakuha ng impormasyon ay ang magtanong lang sa ibang paraan. Nasabi pa kay Borksin na kaya nga raw sana niyang kumuha ng iba pang impormasyon habang nasa taas siya, pero sa ngayon ay wala raw sila magagawa kundi ay gawin na lang ang kanilang pwedeng gawin dito sa baba. At wag daw sila mag-alala dahil parehas lang naman sila ng iniisip na si Morena ay posibleng gumagamit daw talaga ng Nen, kaya para maprotektahan daw nila ang kanilang buhay ay iiwasan daw talaga nila si Morena kahit ano parang mangyari. Nasabi naman nitong dalawa na yay, sa wakas siya na talaga si Borksin na kilala natin. Nasabi naman ni Borksin na alam nyo, di pa naman ako sumusuko sa career at ambition ko, pero ang kanila rong gagawin ay mahirap din daw talaga kasi napakahirap na iwasan si Morena habang hahanapin din ito. Nasabi naman nitong isa na simple lang naman daw yan kasi alam daw nila ang mukha ni Morena pero hindi raw sila kilala ni Morena. Subalit ayon naman kay Borksin na hindi, posibleng kilala tayo ni Morena kasi ang tattoo artist daw noon na nagbigay sa kanila ng unit tattoos ay isa rong Hailey member noon. Nirecruit daw ng Prinsipe Cherednik ang tattoo artist na yon, na naging dahilan na naiwasan daw nito ang massacre na ginawa noon ni Morena Prudo nung tumaas na raw ito sa posisyon. Kaya posibleng nasa client database na raw sila ng tattoo artist na yon, na dapat daw nilang i-assume ngayon na may intel na si Morena mula sa mga personal soldiers nito para makuha ang info na yan. Tanong naman itong isang lalaki na delikado ba raw talaga ang Nen? Sagot naman ni Borksin na di niya raw talaga alam ang buong detalye, pero base raw sa ekspresyon ni Theta at Salkov alam daw niya na isa itong weapon na hindi raw dapat na isa publiko talaga. Nasabi naman ni Ottosin na diba sinabi ko na sa inyo na ang Nen ability ay mas delikado pa sa baril? Nasabi pa nitong isa na di raw kasi nakakakumbinsi si Ottosin kung magsalita kasi mas nakakakumbinsi raw si Borksin. Nasabi naman nitong isa na kung nag-e-ensayo raw ang Prinsipe Cherednik para matutunan ng Nen, then kaya rin daw pala nilang gamitin ang Nen. Nasabi naman ni Borksin na makapag-imbestiga pa raw sana siya noon, pero ngayon ay ang paprotekta sa kanilang sarili ang mas importante.
estudyante. At ayon pa sa kanya na nasa disadvantage situation pa nga raw sila dahil sa wala raw silang alam patungkol sa Hailey members, kaya dapat ay makipag-contact raw sila sa CEO at HR para makapag-organize na rin ng isang cooperative system. Nasabi naman nila na masusunod po. Tanong naman ni Momoli na sabing, Bork, paano naman kung isa sa atin ang makuha ni Morena? Anong yung masasabi? Mga salitang nagpatahimik naman kay Borksen. Nasabi naman ni Borksen na tama ka. Gagawa rin tayo ng plano patungkol sa bagay na yan. So mga kaibigan pala talaga sila ng Fourth Prince at ngayon ay binabalak na nilang magkipagsanib pwersa sa CEO at sa Char family para durugin ng Hailey. So napakarami na ang gustong pumatay kang Morena Peludo at sa buong Hailey mga kaibigan. At mas tumataas na rin ang tsansa ng pagkakaroon ng isang all-out war. So mas itindi pa ang mga susunod na mangyayari sa next chapters mga kaibigan dahil dito mo natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung gusto ng video, kanigat a like, comment, subscribe, and follow na rin sa bagong FB page natin for more videos like this and updates. Maraming salamat, pero bago mo natin tatapusin ang video ay shoutout sessions muna tayo. Ayan, maraming salamat and see you guys again on my next video.